Bawg ka, Maya. Wala kang silbi sa pamilyang ito. Niluraan ni Senyora Martina ang dangal ko habang si Gabriel ay nakatitig lang sa malayo. Walang kibo. Bit-bit ang luhang pumapatak sa aking tiyan na may lihim na buhay. Tumalikod ako sa karangyaan. Ngayon, pagkalipas ng 4 na taon, ang mga kamay na pumatay sa aking pangarap, ang tanging makapagliligtas sa buhay ng aking anak. Sino ang magbabayad para sa bawat patak ng aking luha? Bawg ka, Maya. Wala kang silbi sa pamilyang ito, kundi ang maging pabigat at mantsa sa dangal ng mga De Los Reyes. Ang boses ni Senyora Martina ay tila matalas na kumpas ng latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Ngunit hindi ang boses ng biyenan ko ang nagpatigil sa tibok ng puso ko, kundi ang malamig at walang emosyong mukha ni Gabriel habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ay, ito ang annulment papers, Maya. Pirmahan mo na. I've already decided. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo habang maaga pa kaysa lalo lang tayong magsakitan dahil sa isang bagay na hindi mo kailanman maibibigay sa akin, ang isang anak. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang isang mainit na mangkok ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Gabriel. Buong hapon kong pinagtiyagaan ang paghimay sa bawat sangkap, tinitiis ang hapdi ng mga sugat sa aking daliri mula sa paghiwa dahil lamang gusto ko siyang sorpresahin sa aming 3 anibersaryo. Suot ko pa ang simpleng puting bestido na madalas niyang purihin noon at ang amoy ng asim ng sinigang ay humahalo sa halimuyak ng mga kandilang itinirik ko sa hapagkainan. Ang lahat ng pagod at pagmamahal na inilaan ko para sa gabing ito ay biglang nagmistulang basura sa harap ng mga dokumentong inilapag nila sa aking harapan. Ang mangkok na hawak ko ay dahan-dahang nadulas sa aking mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na tila pagsabog, kundi isang malungkot na pagtama sa matigas na sahig, dahilan upang ang mainit na sabaw ay humalsik sa aking mga paa. Ngunit wala akong naramdamang hapdi. Ang init ng sabaw ay wala pang kalahati sa liyab ng sakit na unti-unting lumalamon sa aking dibdib. Ang aking lalamunan ay tila tinikluban ng tuyong buhangin, dahilan upang ang bawat hininga ko ay maging isang pakikibaka. Tumingin ako kay Gabriel, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking nangako sa akin sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Ngunit ang mga mata niya ay tila 2 piraso ng yelo, malayo at hindi maabot. Ang kanyang katawan ay tila pader na bato na hindi man lang natinag nang makita ang aking pagguho. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay tila unti-unting naghihiwa-hiwalay, nagiging maliliit na piraso ng pighati na walang sino man ang nagtatangkang pulutin. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga dulo ng daliri habang ang paningin ko ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalaya. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na padyak sa isang hungkag na silid. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, sa kabila ng paglulunok ko ng bawat pang-aalipusta ng kanyang ina, ang tanging gantimpala ko ay ang itapon na parang isang sirang gamit na wala nang pakinabang. Sa gitna aking pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan, tila isang malakas na alon sa dalampasigan ng aking alaala. Hanggang kailan nga ba dapat magtiis ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili, kung ang taong pinag-alayan nito ay siya ring unang lilikha ng pinakamalalim na sugat? Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyon ng mga De Los Reyes ay tila paghila sa isang kadena na nakabaon sa aking laman. Walang pumigil sa akin, walang humabol. Ang tanging sumama sa akin sa gabing iyon ay ang malamig na hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa aking pagdaloy ng luha. Bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman ng mga mumurahing damit na dinala ko noong pumasok ako sa bahay na yon bilang asawa. Iniwan ko ang lahat ng karangyaang naging kulungan ng aking kaluluwa sa loob ng 3 taon. Sumakay ako sa huling biyahe ng bus patungo sa probinsya. Sa loob ng sasakyan
Ang bawat pag-alog ng makina ay tila nagpapaalala sa akin ng kawalan ng katiyakan ng aking patutunguhan. Nakadikit ang aking noo sa malamig na salamin ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho, gaya ng mga pangarap na binuo ko kasama si Gabriel. Sa tuwing mapapahawak ako sa aking tiyan, isang kakaibang init ang gumagapang sa aking palad. Isang munting buhay na ngayon ay tanging kayamanan ko sa gitna ng aking pagkakaubos. Madaling araw na nang makarating ako sa tapat ng maliit na pansiterya ni Nanay Rosa. Ang amoy ng ginisang bawang at toyo na matagal ko nang kinalakihan ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa akin sa gitna ng kadiliman. Doon, sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng kalsada, nakita ko si Nanay na nagwawalis ng sahig. Inihahanda ang tindahan para sa mga maagang mamimili. Nang magtagpo ang aming mga mata, hindi siya nagtanong. Binitawan niya ang hawak na walis na lumikha ng mahinang tunog sa semento at mabilis na lumapit sa akin. Maya, anak. Ang tanging nabigkas niya bago niya ako dinala sa kanyang mga bisig. Ang kanyang balikat ay amoy pawis at usok. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamabangong halimuyak sa mundo. Doon ko pinakawalan ang lahat ng hikbing kinimkim ko sa harap ni Gabriel at Senyora Martina. Humahagulgol ako sa gitna ng kalsada, inilalabas ang lahat ng laso ng pang-aapi na sumugat sa aking dangal. Inakaya ko ni Nanay Rosa sa loob at pinaupo sa isang lumang silya. Naghain siya ng isang mangkok ng bagong lutong pansit lomi. Ang sabaw nito ay umuusok pa at may malapot na tekstura na puno ng pagmamahal. Kumain ka muna, Maya. Huwag mong hayaang magutom ang sarili mo, lalo na ang munting anghel na dinadala mo. Mahinahon niyang sabi habang hinahaplos ang aking buhok. Natigilan ako. Alam ni Nanay, sa isang tingin pa lamang ng isang ina, nabasa na niya ang lihim na hindi ko pa nabibigkas. Nay, ayaw nila sa akin. Wala raw akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Sumbat ko sa gitna ng pagsubo ng mainit na sabaw. Ang bawat lunok ko ay may kahalong pait ng katotohanan. Pero heto ako ngayon, Nay. Buntis ako, pero hinding-hindi ko ito sasabihin sa kanila. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang tahanang puno ng puot at pagmamaliit. Tumango si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dito tayo magsisimula, Maya. Ang bawat hibla ng pancit na ito ang magiging pundasyon ng bagong buhay ninyong mag-ina. Hindi mo sila kailangan. Habang bumubuo kami ng bagong pag-asa sa aming munting dampa, sa kabilang dako ng mundo, ang mansyon ng mga De Los Reyes ay tila isang malamig na kabaong. Nakaupo si Gabriel sa aming dating silid, nakatitig sa bakanting bahagi ng kama na dati ay kinaroroonan ko. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Pumasok si Senyora Martina, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig na tila nanggigising sa natutulog na budhi ni Gabriel. Gabriel, tumigil ka na sa pagmumuni-muni. Darating si Clara bukas para sa isang charity gala. I want you to be at your best. Utos ng kanyang ina na tila ba ang pagpapaalis sa akin ay isang simpleng pagtatapon lamang ng lumang basura. Kailangan nating ayusin ang buhay mo, anak. Isang babaeng gaya ni Clara ang nararapat sa isang De Los Reyes, hindi ang isang hampas lupang gaya ni Maya. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang kawalan ng kibo ay tila isang pagsuko, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang munting apoy ng pag-aalinlangan na nagsisimulang magliyab. Hindi niya alam na sa gabing iyon, habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa isang bagong buhay na idinidikta ng kanyang ina, ang tanging bagay na tunay na nagpapakatao sa kanya ay kasalukuyang lumalayo. Bit-bit ang isang lihim na habambuhay na magbabago sa kanyang tadhana. Sa bawat patak ng ulan sa bubungan ng pansiterya, si Maya ay nangako na ang kanyang anak ay hindi kailanman magiging instrumento ng kapatawaran
para sa isang lalaking hindi marunong lumaban para sa pag-ibig. Ngunit hanggang kailan kayang panindigan ng isang ina ang galit kung ang tanging paraan para maligtas ang kanyang anak sa hinaharap ay ang bumalik sa mundong pilit niyang tinatakasan. Lumipas ang mga buwan na, tila mga butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Maya habang nakatayo sa harap ng naglalagablab na kalan. Ang kanyang tiyan ay unti-unti nang bumibigat, isang buhay na tila isang lihim na kayamanan sa gitna ng usok at ingay ng palengke. Sa bawat gabi na ang kanyang likod ay tila mababali sa pagod. Tanging ang maliliit na sipa sa kanyang sinapupunan ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang bawat sentimong kinikita mula sa pagbebenta ng pansit ay itinatabi niya sa isang lumang lata ng biskwit, ang pondong magsisilbing kalasag nila ng kanyang anak laban sa mundong nagtaboy sa kanila. Isang hapon, habang abala si Maya sa pag-abot ng platitong may kalamansi sa isang suki, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Ang hawak niyang platito ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Lumikha ng isang malutong na tunog ng pagkabasag sa semento na tila hudyat ng isang bagong yugto. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy habang ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa kanyang mga binti, kasabay ng malakas na tawag ni Nanay Rosa na puno ng kaba. Dinala si Maya sa isang masikip at maingay na ospital ng pamahalaan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa koridor ay tila isang malabong panaginip. Sa loob ng delivery room, ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga ng ibang mga inang naghihirap din at ang malalamig na utos ng mga doktor na pagod na sa maghapong trabaho. Walang Gabriel na humahawak sa kanyang kamay, walang marangyang pribadong silid, ngunit sa bawat pag-ire, sa bawat sakit na tila naghihiwa sa kanyang katawan, ang tanging pangalan na nasa kanyang isip ay ang anak na pinoprotektahan niya. Nakita niya ang isang munting bintana ng tadhana, isang botdo o birthmark na hugis puso, eksaktong kapareho ng nasa likod ni Gabriel. Tala? Ang aking tala. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid ng kaligayahan. Ngunit ang kagalakang yon ay panandalian lamang. Ang doktor na nakatayo sa paanan ng kanyang kama ay hindi ngumingiti. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa monitor na lumilikha ng matatamlay na tunog ng pagtibok ng puso. Mrs. Rivera, may kailangan kaming obserbahan sa bata. Seryosong sabi ng doktor habang sinusuri ang dibdib ni Tala. Masyadong mahina ang tibok ng kanyang puso. Maaaring may problema ang kanyang cardiac valve. Kailangan natin siyang isailalim sa mga pagsusuri sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malamig na karayom na pumatak sa puso ni Maya. Ang yak sa kanyang anak ay mas humigpit. Tila sinusubukang ibigay ang sarili niyang lakas ng buhay sa munting nilalang na ito. Sa loob ng silid, habang ang kadiliman ng gabi ay sumisilip sa bintana, sinimulan ni Maya ang isang mahinang pag-awit. Isang himig na dati ay tinutugtog ni Gabriel sa piano noong mga gabing masaya pa sila. Ngunit ngayon, ang himig na yon ay hindi na para sa nakaraan, kundi isang panalangin para sa kinabukasan ng kanyang tala. Sa labas ng ospital, ang buwan ay tila nakatitig sa kanila. Saksi sa isang inang handang makipaglaban kahit sa kamatayan, huwag lamang mawala ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang takot, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Ang kakarampot na kinita sa pagbebenta ng pansit ay hindi kailanman sasapat kung ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang operasyong milyon-milyon ang halaga. 4 na taon ang mabilis na humalinhin, tila mga pahina ng isang lumang libro na mabilis na binabuklat ng hangin. Sa loob ng 4 na taong yon, ang mahinang si Maya ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang babaeng ang balat ay pinatigas ng init ng kalan at ang puso
ay pinatibay ng bawat pagsubok na kanyang nilampasan. Ang munting pansiterya ni Nanay Rosa ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang tunog ng pag-untog ng sandok sa malaking kawa at ang halimuyak ng ginisa ay nagsisilbing musika ng kanilang bawat umaga. Mami, mainit po. Ako na ang magpupunas ng pawis mo. Ang malambing na tinig ni Tala ay pumailan lang sa gitna ng abalang tanghalian. Sa edad na 4, si Tala ay naging liwanag sa buhay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay eksaktong kopya ng kay Gabriel, mga matang tila may sariling mundo ng katalinuhan, ngunit ang nangiti niya ay kinuha niya sa katatagan ng kanyang ina. Dala-dala ng bata ang isang malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Maya na tila ba naiintindihan ng maliit na nilalang na ito ang bigat ng mundong pinapasan ng kanyang magulang. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng payak na pagmamahal na nagpapaalala kay Maya na kahit gaano kahirap ang buhay, sapat na ang munting kamay na ito upang hilumin ang anumay sugat ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng kagalakang ito, may isang aninong laging nakabuntot sa kanila. Ang bawat mabilis na paghinga ni Tala pagkatapos maglaro at ang paminsan-minsang panlalambot ng kanyang mga tuhod ay tila isang babalang hindi pinatatahimik ang isipan ni Maya. Ang kakarampot na ipon nila ay tila isang munting pader na pilit nilang itinatayo laban sa isang dambuhalang alon ng gastusing medical. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang di-aircon at napakabangong opisina ng Bianan Medical Center, si Gabriel ay nakaupo sa kanyang silya bilang bagong trungkwa ng surgery. Ang bawat sertipiko at tropeyong nakasabit sa kanyang dingding ay tila mga malamig na paalala ng kanyang tagumpay, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tila may hinahanap na hindi niya matagpuan. Ang mansyon nila ay mas naging magarbo, ngunit mas naging malamig din. Pumasok si Clara, suot ang isang mamahaling bestido at ang nangiting tila nakaplastada sa kanyang mukha. Gabriel, we have the gala tonight. Your mother is expecting us to announce the wedding date. Sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Gabriel. Ngunit hindi gumalaw si Gabriel. Ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa isang gunita ng isang simpleng babaeng nagluluto ng sinigang sa ilalim ng ulan. Sa tuwing nakakakita siya ng mga batang pasyente sa ospital, isang hindi maipaliwanag na kirot ang bumabaon sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala, na may isang buhay siyang tinalikuran na dapat sana ay pinoprotektahan niya ngayon. Isang hapon sa pansiteria, habang masayang nakikipaglaro si Tala sa mga bata sa kapitbahay, biglang tumigil ang mundo para kay Maya. Ang masayang tawanan ay biglang napalitan ng katahimikan, kasunod ang malakas na sigaw ng isang kalaro ni Tala. Mabilis na lumabas si Maya mula sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakita niya si Tala na nakahiga sa semento. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang lantang bulaklak. Ang mga labi ng bata na dati ay kulay rosas ay unti-unting nagiging kulay ube, isang nakakatakot na senyales ng kawalan ng sapat na hangin sa kanyang dugo. Binuhat ni Maya ang anak, nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang tinatawag ang pangalan ng bata. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kanyang pagtitiis, at ang lahat ng kanyang galit ay naglaho. Ang tanging naiwan ay ang matinding takot na baka sa pagkakataong ito, ang tadhana ay tuluyan nang maningil sa isang utang na hindi niya kayang bayaran. Ang langit ay nagbago ang kulay, naging kasing itim ng linta na tila nagbabadya ng isang malaking sakon. Hindi lamang ulan ang ibinuhos ng dambuhalang bagyo, kundi isang lupit na tila gustong burahin ang lahat ng pinaghirapan ni Maya. Ang bawat hampas ng hangin sa bubungan ng kanilang pansiterya ay lumilikha ng mga tunog ng pagkayanig. Tila ba may mga higanting kamay na pilit binubunot ang mga pako sa kahoy. Ang tubig baha na kulay putik at may dalang lamig na tumatagos hanggang sa buto, ay nagsimulang pumasok sa loob ng kanilang tahanan, dahan-dahang lumulunod
sa mga gamit na pundasyon ng kanilang kabuhayan. Ngunit hindi ang bumabahang tindahan ang nagpapatigil sa paghinga ni Maya. Sa gitna ng aandap-pandap na liwanag ng isang gasera, nakita niya si Tala na nakahiga sa kanilang papag. Ang maliit nitong dibdib ay tila isang munting ibon na pilit kumakawala sa hawla. Ang bawat hininga ng bata ay gipit. May kasamang huni na tila isang sipol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Ang mga labi ni Tala ay hindi na lamang kulay ube, kundi tila nangingitim na sa kakulangan ng hangin. "Mami, ang sakit po." Ang mahinang bulong ni Tala na halos hindi na marinig dahil sa hagupit ng hangin sa labas. Agad na binuhat ni Maya ang anak, binalot ng makapal na kumot at pinatungan ng plastik upang hindi mabasa. Wala na silang kuryente. Ang maliit na klinika sa kanilang kanto ay sarado at nilubog na rin ng baha. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Maya ang unti-unting panlalamig ng mga kamay ni Tala. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, lumitaw si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na laging may baong tapang sa dibdib. "Maya, ano pang ginagawa mo dyan? Hindi kakayanin ng bata ang ganitong lamig." Sigaw ni Aling Nena habang pilit na isinasara ang kanyang sirang payong. "Kailangan mo siyang dalhin sa Bianan Medical Center. Iyon lang ang ospital na may sariling generator at kumpletong kagamitan sa puso na malapit dito." Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa sistema ni Maya. Ang Bianan Medical Center, kaharian ni Senyora Martina, ang lugar kung saan si Gabriel ang itinituring na Diyos ng mga doktor. Sa loob ng 4 na taon, iniwasan ni Maya ang bawat balita o anino na may kaugnayan sa pangalang iyon. Mas pipiliin pa niyang mamatay sa hirap kaysa humingi ng tulong sa mga taong pumatay sa kanyang dangal. "Hindi ko kaya, Aling Nena. Hinding-hindi ako babalik doon." Nanginginig na sabi ni Maya habang ang mga luha niya ay humahalo sa tumatalsik na tubig ulan sa kanyang muka. "Makinig ka sa akin, Maya." Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang balikat ng mahigpit. "Kalimutan mo ang galit mo. Mamamatay ang anak mo kung hindi mo lulunukin ang pride mo. Si Tala ang mahalaga ngayon, hindi ang nakaraan." Tumingin si Maya sa mukha ni Tala. Ang bata ay wala ng malay. Ang ulo ay nakasandal ng mahina sa kanyang balikat. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ay ang mahigpit na pagkakahawak ni Tala sa suot na kwintas ni Maya, isang maliit na krus na tila ba huling kapit ng bata sa buhay. Doon nagpasya si Maya. Isinantabi niya ang kanyang takot, ang kanyang puot, at ang kanyang sarili. Lumabas si Maya sa gitna ng unos, suong ang baha na hanggang tuhod na ang taas. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa malakas na agos ng tubig na may dalang mga basura at kung ano-anong debris. Ang hangin ay tila pader na humaharang sa kanya, ngunit ang lakas ng isang ina ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka ay tila mga sampal ng tadhana na nagpapaalala sa kanya na wala siyang ibang takbuhan kundi ang mga taong pinakaayaw niyang makita. Narating ni Maya ang malaking gate ng Bianan Medical Center. Ang puting gusali ay tila isang dambuhalang nagniningning sa gitna ng madilim na lungsod, isang kabalintunaan sa kalagayan ng kanyang buhay. Huminto siya sa tapat ng sliding glass door ng emergency room, hingal na hingal, basang-basa, at ang puso ay tila sasabog na sa kaba. Alam niyang sa paghakbang niya sa loob, muli niyang binubuksan ang pinto ng impyernong tinakasan niya noon. Ngunit para kay Tala, handa siyang masunog muli. Ang bawat patak ng tubig mula sa basang bestido ni Maya ay lumilikha ng maliliit na marka sa makintab at maputing sahig ng emergency room na tila mga mansa ng kahirapan sa gitna ng isang kahariang gawa sa asero at salamin. Ang liwanag ng mga dambuhalang fluorescent lights sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang mga matang pagod at puno ng puyat. Sa paligid niya, ang mga nurse na suot ang kanilang malilinis na uniforme ay mabilis na naglalakad, tanggi kanilang mga sapatos ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig
habang itinutulak ang mga kagamitang medikal. Tulong! Ang anak ko! Hindi siya makahinga. Ang paos na sigaw ni Maya na pumunit sa malamig na katahimikan ng lobby. Halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga bisig sa bigat ni Tala at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Ay isang pangkat ng mga medical personnel ang mabilis na lumapit sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa malapad na pintuan ng surgery wing. Nakasuot ito ng asul na scrub suit, may nakasabit na stethoscope sa lig at ang bawat kilos ay puno ng awtoridad. Nang mag-angat ng tingin ng lalaki, ang mundo ay tila tumigil sa pag-inog. Ang mga papeles na hawak ni Gabriel ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, kumalat sa sahig na tila mga puting talulot ng isang lantang bulaklak. Maya? Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkagulat at hapdi. Ang 4 na taon ng pagkakaulila at pananahimik ay tila gumuho sa isang saglit. Ngunit ang emosyon sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng profesionalismo nang makita ang bata sa mga bisig ni Maya. Gabriel! Please, iligtas mo ang anak ko. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Ang pagsusumamo ni Maya habang ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay, dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang yakap pa rin si Tala. Sa mga sandaling iyon, wala nang natira sa kanyang dangal, wala nang natira sa kanyang galit. Tanging ang hiling ng isang inang nagmamakaawa sa taong pinakaayaw niyang makita. Mabilis na kumilos si Gabriel. Get a gurney! Fast! Ay ready ang intubation kit at dalhin siya sa trauma room. Ang malakas niyang utos na nagpayanig sa buong paligid. Binuhat niya si Tala mula sa mga bisig ni Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabriel ang bigat ng maliit na katawan ng bata. Isang bigat na tila humihigop sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat mabilis na tibok ng puso ni Tala ay tila isang sumbat sa kanyang mga taon ng pagiging duwag. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, ay tila tumigil ang paghinga ni Gabriel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanang bahagi ng maliit na balikat ng bata. Isang munting bintana ng katotohanan ang bumungad sa kanya, isang birthmark na hugis puso, matingkad at tila tumitibok, eksaktong kapareho ng markang nasa sarili niyang katawan. Sa mga sandaling iyon, ang medikal na pagsusuri ay naging isang personal na pagkawasak. Ang batang hawak niya, kanya, ang batang nasa binggit ng kamatayan, ay hindi lamang isang pasyente. Tumingin si Gabriel kay Maya na nakatayo sa labas ng salamin na pinto. Ang mukha nito ay puno ng luha at panalangin. Isang katotohanan ang humampas sa kanyang isipan na mas masakit pa sa anumang sugat. Ang 4 na taong itinuring niyang nawala ay kasalukuyang nakahiga sa kanyang mga kamay, nakikipaglaban para sa bawat hininga na maaring siya mismo ang nagnakaw. Ang hangin sa loob ng intensive care unit ay tila namuo sa lamig, puno ng amoy ng disinfectant at ang mabigat na presensya ng kamatayan na pilit itinataboy ng mga makina. Ang bawat guhit sa monitor ay tila isang manipis na sinulid na nagdudugtong kay Tala sa mundong ito. At ang bawat mabilis na tunog na nililikha nito ay tila isang babala na unti-unti nang napapatid ang pasensya ng tadhana. Dr. Delos Reyes, bumabagsak ang blood pressure ng pasyente. She's losing too much blood and we don't have enough stock of Rh negative in the blood bank. Ang nagmamadaling ulat ng isang nurse. Ang boses nito ay puno ng kaba habang mabilis na pinapalitan ang mga suwero. Rh negative, isang napakabihirang uri ng dugo. Isang uri ng dugo na tanging ang mga may dugong Delos Reyes lamang ang nagtataglay sa pamilyang iyon. Ang bawat pintig sa sentido ni Gabriel ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang konsensya. Tumingin siya sa maliit at maputlang mukha ni Tala at pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang pasabog na nagpapaguho sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 4 na taon.
Kunin niyo ang dugo ko. Ang maikli at madiing utos ni Gabriel habang mabilis na inihahanda ang kanyang braso. Magkapareho kami ng dugo. I am her father. Ang maganars ay panandali ang natigilan, ngunit ang autoridad sa boses ni Gabriel ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa mga katanungan. Habang nakahiga si Gabriel sa katabing kama ni Tala, nararamdaman niya ang tusok ng karayom sa kanyang balat. Ang bawat patak ng pulang likido na dumadaloy mula sa kanyang ugat patungo sa maliit na katawan ng bata ay tila isang sakramento ng pagbabayad sala. Ito ang aming golden moment, ang sandali na ang dugo ng isang lalaking naging duwag ay muling nagbibigay buhay sa isang anghel na bunga ng kanyang dating katapangan. Habang nararamdaman ni Gabriel ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan, mas nararamdaman naman niya ang paglakas ng koneksyon niya sa batang ito. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang bulong ng paghingi ng tawad. Samantala, sa labas ng ICU, si Maya ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, habang ang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang instrumentong masyadong mahigpit ang pagkakatali. Isang maling galaw lamang ay tuluyan na itong mapuputol. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas, kung ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay nakasalalay sa mga kamay ng lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Ang katahimikan sa koridor ay biglang nabasag ng tunog ng matitigas na takong na mabilis na naglalakad sa sahig. Si Clara, suot ang kanyang mamahaling lila na terno. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkagulat at galit nang makita si Maya. Anong ginagawa mo rito, Maya? At sino ang batang yan na pinag-aaksayahan ng panahon ni Gabriel? Ang matalim na tanong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa paligid. Hindi sumagot si Maya. Tumingin lamang siya kay Clara nang may diretsong tingin na hindi na kayang matigatig ng anumang pananakot. Ngunit sa loob ng ICU, matapos ang matagumpay na pagsasali ng dugo, si Gabriel ay naiwan sa tapat ng computer station. Gamit ang kanyang access bilang trungkwa, binuksan niya ang lumang archive ng ospital, ang mga records noong panahong pinalayas si Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang digital file ng medical report ni Maya na nagsasabing baog ito. Habang sinusuri niya ang metadata ng file, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang report ay hindi nilagdaan ng orihinal na gynecologist, kundi binago gamit ang admin password ni Senyora Martina, ilang oras bago ito ibinigay sa kanya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi, at ang pagkawala ng kanyang mag-ina ay hindi bunga ng tadhana, kundi isang planadong krimen ng sarili niyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Maya? Bakit mo itinago ang katotohanang may anak tayo sa loob ng 4 na taon? Ang tinig ni Gabriel ay basag, puno ng hindi maipaliwanag na pait at panunumbat habang nakatayo siya sa harap ni Maya sa madilim na koridor ng ospital. Ang kanyang mga kamay, na kailanman ay hindi nanginig sa harap ng pinakamahirap na operasyon, ay tila mga dahon ngayon na hinahampas ng malakas na hangin. Hawak niya ang dokumento ng DNA at ang natuklasang pekeng medical report, ang mga papel na naging hatol sa kanyang sariling pagkatao. Tumingala si Maya. Ang kanyang muka ay tuyot na sa luha. Ang kanyang mga mata ay tila 2 malalim na balon ng pagod at hinagpis. Nakasuot pa rin siya ng basang bestido mula sa baha. Ang mga paa ay balot ng putik, habang si Gabriel ay nakatayo sa kanyang malinis at maputing lab coat. Isang malupit na paalala ng agwat na nilikha ng 4 na taong pananahimik. Itago? Ang tawa ni Maya ay maikli at puno ng sarkasmo, isang tunog na mas masakit pa sa anumang yak. Gabriel, hindi ko itinago si Tala. Iniligtas ko siya. Iniligtas ko siya mula sa isang pamilyang itinuring akong basura. Iniligtas ko siya mula sa isang amang mas pinili ang piraso ng papel kaysa sa tiwala sa sarili niyang asawa. Ramdam ni Gabriel ang bawat salita ni Maya na tila mga balaraw na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang mabigat na padyak sa isang hungkag na silid. Ang kanyang mundo, na binuo sa itaas ng mga kasinungalingan ng kanyang ina, ay tuluyan ng gumuho. Ang mga pader ng ospital na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay tila unti-unting sumasara upang sakalin siya sa kanyang sariling pagsisisi. Alam ko na ang lahat, Maya. Ang aking ina, siya ang nag-utos na palsipikahin ang records mo. Tawarin mo ako, huli na nang malaman ko ang lahat ng ito. Ang pagsusumamo ni Gabriel habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Maya. Ngunit mabilis na umiwas si Maya. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Gabriel. Pero ang ginawa niyo, pinanood niyo akong mawasak. Pinanood mo akong umalis sa gitna ng ulan habang daladala ko ang anak mo nang walang kahit anong proteksyon. Huwag mong sabihing huli na, dahil noong sandaling talikuran mo ako sa mansyong yon, doon mo pinatay ang amang dapat sana ay para kay Tala. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng muling umalingaw-ngaw ang tunog ng matitigas na takong ni Senyora Martina sa koridor. Hindi ito dumating upang humingi ng tawad. Sa halip, ang mukha nito ay puno ng puot habang nakatingin sa mag-asawa. Gabriel! Huwag kang magpauto sa babaeng yan. Isang iskandalo ito sa pamilya natin. Sigaw ni Martina, ang boses nito ay puno ng awtoridad na tila ba kontrolado pa rin niya ang tadhana ng lahat. Kung totoo mang anak mo ang batang iyan, hindi siya dapat lumaki sa isang maruming pansiterya. Kukunin natin ang bata at bibigyan natin ang babaeng iyan ng halagang sapat para hindi na siya magpakita sa atin kailanman. Ang bawat salita ni Martina ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Tumingin si Maya kay Gabriel, naghihintay kung muli ba itong mananahimik gaya ng ginawa nito 4 na taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan ni Gabriel sa mga sandaling iyon ay tila isang matalim na karayom na muling bumaon sa puso ni Maya. Hanggang kailan mo hahayaang ang nanay mo ang magdikta kung sino ang dapat mong mahalin at sino ang dapat mong itapon? Ang mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na bulong sa gitna ng bagyo. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Habang ang monitor sa loob ng ICU ay patuloy na lumilikha ng matatamlay na tunog ng pagtibok ng puso ni Tala. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat ba ang dugong ibinigay ni Gabriel upang bayaran ang lahat ng luhang ibinuhos ni Maya? O ang buhay na ito ay magsisilbi lamang na panibagong dahilan para sa isang mas madugong labanan sa pagitan ng pag-ibig at kapangyarihan? Magkano ang kailangan mo para tuluyan ng mawala at iwanan ang anak ni Gabriel sa amin? 1,000,000? 2? Sabihin mo lang ang presyo, Maya, at tatapusin na natin ang dula-dulang ito. Ang boses ni Senyora Martina ay tila isang matalim na piraso ng bubog na humihiwa sa hangin ng pribadong koridor. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging ang nanlalamig na pag-uuyam habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng pagpunit ng papel mula sa kanyang checkbook ay tila isang hudyat ng digmaan, isang tuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo si Maya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa rin at tuyo na ang putik sa kanyang mga binti, habang sa harap niya ay ang biyenang tila hindi man lang nadungisan ng bagyo. Ang bawat hininga ni Maya ay may kasamang hapdi. Tila ang bawat salita ni Martina ay isang latigo na muling nagbubukas sa mga sugat na pilit niyang pinaghilom sa loob ng 4 na taon. 1,000,000 piso, Maya. Sapat na siguro yan para makabili ka ng mas malaking karinderya at makahanap ng bagong lalaking papatol sa'yo, sabi ni Martina habang inilahad ang tseke sa harap ng mukha ni Maya. Huwag mong gamitin ang bata para makabalik sa pamilyang ito. Hindi ka kailanman magiging isa sa amin. Ramdam ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagnanais sa pera, kundi sa matinding pagnanais na isampalang tsekeng iyon
pabalik sa mapagmataas na mukha ng matanda. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Ang lalaking ito, na kanina lang ay nagbigay ng sariling dugo para kay Tala, ay tila muling naging isang estatwa, pipi, bingi, at walang kibo sa harap ng kalupitan ng kanyang magulang. Para sa inyo, pera lang ang halaga ng lahat, di ba? Ang mahinang tugon ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng mapatid. Ang pag-ibig, ang pamilya, at pati ang buhay ng sarili ninyong apo, lahat may presyo. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang tseke. Ang bawat nurse na dumaraan sa koridor ay napapatingin, ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagbibigay ng karagdagang ingay sa paligid. Ngunit sa halip na itago ang papel, tinitigan ito ni Maya nang matagal bago niya ito, dahan-dahang pinunit sa harap mismo ni Martina. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Maya. Isang deklarasyon ng kanyang natitirang dangal. Hindi ko ibinebenta ang anak ko. Ang madiing sabi ni Maya, habang hinahayaan niyang malaglag ang mga piraso ng tseke sa semento, na tila mga puting talulot na nadumihan ng putik sa sahig. Ang tensyon sa pagitan nila ay naputol nang marinig ang isang mahinang tinig mula sa loob ng silid. Mami, bakit niyo po inaaway ang magandang lola? Si Tala. Nakadilat na ang kanyang mga mata. Kahit patila hirap pa rin siyang huminga. Ang bata ay nakatingin sa kanila mula sa likod ng malaking salamin ng ICU. Ang kanyang maliit na kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw ng glass partition. Ang inosenteng tanong ng bata ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Martina at nagpatitig kay Gabriel. Maging ang bata, ginagamit mo para magmukhang kaawa-awa. Ang huling hirit ni Martina, bagaman bakas sa kanyang muka ang bahagyang pagkagulat sa presensya ni Tala. May duroy, may sapat na. Sa wakas, ang boses ni Gabriel ay umalinggaw-ngaw. Ang kanyang tinig ay hindi na ang mahinang pagsuko, kundi isang malamig at matalim na utos na tila ba ang bawat letra ay gawa sa yelo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang ina, kundi sa mga piraso ng tseke sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng matinding poot at pagsisisi na tila ba ngayon lamang siya tuluyang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Lumingon si Martina sa kanyang anak. Handa na sanang magbitiw ng panibagong utos, ngunit napatigil siya nang makita ang dilim sa mga mata ni Gabriel. Isang hakbang pa lamang ni Gabriel patungo sa kanyang ina ay tila sapat na upang maramdaman ng lahat sa koridor na may isang bagay na tuluyan nang naputol sa gabing iyon, isang ugnayan na kailanman ay hindi na muling mabubuo. Lumabas ka na, ma. Iwan mo kami. Ang boses ni Gabriel ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pader na bumabagsak. Ang hangin sa koridor ng ospital ay tila naging kasing lamig ng yelo habang ang mag-ina ay nagtititigan. Si Senyora Martina ay tila naging estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang ang tsekeng pinunit ni Maya ay dahan-dahang tinatangay ng hangin mula sa aircon sa sahig. Gabriel, ano itong sinasabi mo? Ako ang nagpatayo ng ospital na ito. Ako ang dahilan kung bakit ka naging trungkwa. Ang gipit na sigaw ni Martina. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit ibinabalik ang usapin sa utang na loob. Dahil ba sa babaeng iyan kaya mo ako tinatalikuran? Dahil sa isang batang hindi natin sigurado kung kanino galing. Sapat na! Ang sigaw ni Gabriel na nagpayanig sa mga salamin ng ICU. Ang tunog ng kanyang pagsigaw ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng bulungan sa paligid. Alam ko na ang ginawa niyo ni Clara. Alam ko ang tungkol sa pekeng medical report na nagsabing baog si Maya. Ginamit niyo ang kapangyarihan niyo para sirain ang buhay ko, para sirain ang pamilya ko. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang sunod-sunurang anak mo. Ako ay isang ama, at ang anak ko ay kailangan ako. Sa gitna ng tension, ang golden moment, ay nang dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Maya. Yumuko siya, hindi bilang isang respetadong doktor,
kundi bilang isang lalaking hubad ang dangal sa harap ng kanyang mga pagkakamali. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng kamay ni Maya, ngunit ang lamig ng balat ng babae ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang bawat hininga ni Maya ay may kasamang panginginig, isang pagpapakita ng pagod na lampas na sa pisikal na anyo. Maya, please! Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang mga mata, ay puno ng luhang pilit niyang itinatago sa loob ng 4 na taon. Hahayaan ko ang lahat. Ang posisyon ko, ang kayamanan ng mga De Los Reyes. Kahit ano, basta hayaan mo lang akong maging ama kay Tala. Hayaan mong punan ko ang mga taon na wala ako. Tuminggin sa kanya si Maya. Ang kanyang mga mata ay tila 2 matalim na piraso ng kristal. Ang pagkakataon ay hindi parang damit na kapag gusto mong isuot ay kukunin mo lang sa aparador. Gabriel, 4 na taon akong nagtrabaho hanggang sa manginig ang aking mga kamay para lang may ipakain sa anak ko habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang dugong ibinigay mo kay Tala ay sapat na para bayaran ang pagkakamali mo. Pero ang pusong sinira mo, iba ang usapan doon. Talikod na naglakad si Maya, pabalik sa silid ni Tala. Iniwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng koridor, mag-isa at wasak. Sa anino ng isang haligi, nakatitig si Clara. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit at selos. Ang bawat ng pagtatanggol ni Gabriel kay Maya ay tila isang lason na lalong nagpaalab sa kanyang masamang balak. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil lamang sa isang batang itinuturing niyang balakid. Kinaumagahan, habang ang ospital ay nagsisimula ng maging abala, isang puting ambulansya ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng exit ng ICU. Ang driver ay nakasuot ng face mask at sombrero. Ang mga mata nito ay mabilis na nagmamasid sa paligid. Isang nurse na bago sa paningin ang pumasok sa silid ni Tala. Dala ang isang order para sa isang emergency laboratory test na kailangang gawin sa kabilang gusali. Ang tunog ng gulong ng stretcher na itinutulak sa koridor ay tila isang mabagal na pintig ng kaba. Habang si Maya ay abala sa pag-aayos ng mga papeles sa nursing station, ang stretcher na kinalalagyan ni Tala ay dahan-dahang isinakay sa ambulansya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang matalim na hudyat ng kapahamakan. Ang ambulansya ay mabilis na umalis, hindi patungo sa kabilang gusali, kundi palabas ng gate ng ospital. Tinatahak ang kalsadang malayo sa kaligtasan. Nasaan ang anak ko? Gabriel! Nasaan si Tala? Ang boses ni Maya ay tila isang matalim na hiyaw na dumurog sa katahimikan ng malinis na koridor ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig na nahulog sa sahig. Ang pagbagsak nito ay lumikha ng isang tuyot na tunog ng pagkabasag na tila hudyat ng muling pagkawasak ng kanyang mundo. Ang silid na kinalalagyan ni Tala kanina ay wala ng laman. Tanging ang mga lukot na kumot at ang malamig na hangin nang nagmumula sa bukas na bintana ang natira. Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo sa nursing station. Ang kanyang muka ay tila naging kasing puti ng suot niyang lab coat. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na padyak ng kaba. Agad niyang kinuha ang logbook. At ang security footage ay ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa bawat detalye. Doon niya nakita ang isang puting ambulansyang walang plaka na mabilis na lumabas ng gate. Bit-bit ang kaysay-sang buhay na nag-uugnay sa kanya sa lalaking gusto niyang maging. Hanapin ang GPS siyang ambulansyang yon. I-lock ang lahat ng exit ng ospital. Ang malakas na utos ni Gabriel na tila isang kulog na nagpayanig sa buong gusali. Hindi na siya ang doktor na maingat at malumanay. Siya ay isang amang handang sumunog ng mundo mahanap lamang ang kanyang anak. Dinala ni Gabriel si Maya sa loob ng kanyang sasakyan. Sa bawat pagpiga niya sa manibela, ramdam niya ang matinding pagsisisi. Ang pagtakbo ng sasakyan sa basang kalsada ay tila isang karera laban sa kamatayan. Mahahanap natin siya, Maya.
Pangako ko sa'yo ibabalik ko si Tala. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng panginginig. Ngunit hindi tumingin si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Pinapanood ang bawat anino sa kalsada na tila ba bawat isa ay isang banta sa buhay ng kanyang anak. Sa isang liblib na rest house sa tabi ng dagat, nakaupo si Senyora Martina sa isang marangyang silya. Sa kanyang harap, si Tala ay nakahiga sa isang sofa. Ang bata ay umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa labas, ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa takot ng bata. Tahan na, bata. Dito ka muna sa lola mo. Ang malamig na sabi ni Martina habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Tala. Ngunit ang kanyang haplos ay tila isang kuko ng agila na handang dumakma. Hawak ni Martina ang isang dokumento, isang waiver na naglilipat ng lahat ng karapatan ni Maya kay Tala patungo sa pamilyang De Los Reyes. Kapag pinirmahan na ito ng nanay mo, magkakaroon ka na ng magandang buhay. Hindi ka nakakain sa maruming karinderya. Ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang malakas na pagpreno ng sasakyan sa labas. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Kasunod si Maya. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa kahoy na sahig ay tila isang banta ng pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina ng may puot na hindi kailanman nakita ni Martina noon. Ibigay mo sa akin ang anak ko, ma. Ngayon din, ang madiing sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang talim na nakatapat sa leeg ni Martina. Para sa'yo rin ito, Gabriel. Para sa danggal ng pamilya. Sigaw ni Martina. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkabaliw habang iwinawagayway ang waiver. Ngunit ang tensyon ay lalong lumala nang lumitaw si Clara mula sa anino ng kusina. Hawak niya ang isang maliit ngunit matalim na kutsilyo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon ng isang babaeng nawala ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapit ang talim sa direksyon ni Tala na nagpatigil sa mundo ng lahat sa loob ng silid. Ang bawat hininga sa silid ay tila naging isang mabigat na pasanin habang ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa talim ng kutsilyo. Ang talim ng kutsilyo sa kamay ni Clara ay kumikislap sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tila isang masamang pangitain na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Ang bawat galaw niya ay puno ng desperasyon ng isang babaeng tuluyan nang nilamon ng selos at galit. Sa labas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga malalaking bato ay tila isang malungkot na paalala ng kalupitan ng kalikasan. Ngunit mas malupit ang hangin sa loob ng bahay na ito. Huwag kayong lalapit! Kung hindi ako mapapakasal kay Gabriel, walang sino man ang magiging masaya. Sisirain ko ang lahat ng mahal niyo. Ang matinis na sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang punit na telang nagpapayanig sa katahimikan. Dahan-dahang humakbang si Gabriel sa harap ni Maya. Ginagawa ang sariling katawan bilang pananggalang para sa mag-ina. Ang bawat hakbang niya sa lumang kahoy na sahig ay maingat, tila ba naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nagniningning sa katapangan ng isang amang handang ibigay ang sariling buhay. Clara, bitawan mo ang kutsilyo. Ako ang harapin mo, huwag ang bata. Wala siyang kasalanan sa mga maling desisyon nating lahat. Ang malumanay, ngunit madiing pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon ni Clara. Ito ang aming golden moment. Nang dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang mga kamay, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pag-aalay ng sarili. Lumapit siya, nang lumapit hanggang sa ang dulo ng kutsilyo ay sumagi na sa kanyang lab coat. Ang bawat hininga ni Maya ay tila nakapiit sa kanyang lalamunan, habang pinapanood ang lalaking dati ay itinuring niyang duwag na ngayon ay tumitindig bilang bayani ng kanilang anak. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagdating ng mga sasakyan sa labas. Ang mga asul at pulang ilaw ng patrol cars
ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang kulay sa mukha ni Clara. Nang marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa balkonahe, tuluyan ng gumuho ang tatag ni Clara. Nabitawan niya ang kutsilyo na lumikha ng isang matunog na pagtama sa sahig, kasunod ng kanyang pagluhod at paghagulgol ng puno ng pagsisisi. Sa gitna ng kaguluhan, nang pumasok ang mga awtoridad upang arestuhin si Clara, hinarap ni Gabriel ang kanyang ina. Si Senyora Martina ay nakatayo pa rin sa sulok, hawak ang waiver na tila ba yun ang kanyang huling kapit sa kapangyarihan. Ngunit ang mukha ni Martina ay biglang nagbago. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang kumiling sa isang tabi, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nawalan ng balanse hanggang sa bumagsak siya sa semento. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Mabilis na lumapit si Gabriel sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na sinusuri ang pulso nito. Isang stroke? Tumawag kayo ng backup na medical team. Ang utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo, ngunit may halong pait ng isang anak. Habang isinasakay si Martina sa ambulansya, bit-bit ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang pagkapit sa sariling katawan. Naiwan sina Maya at Tala sa gitna ng silid. Ang bawat maskara ay nahulog na. Ang yaman, ang dangal, at ang paghihiganti-ganti ay wala ng halaga. Ang tanging natira ay ang mainit na yakap ni Maya kay Tala at ang tingin ni Gabriel na puno ng paghingi ng tawad. Isang tingin na nagsasabing kahit wala na ang lahat, handa siyang magsimula muli-mula sa dumi ng sahig na kanyang kinalalagyan ngayon. Ang bawat butas at hibla ng aking puting lab coat ay tila mga mata ng nakaraang nagmamasid sa bawat pagkakamali ko. Ngunit ngayon, ang bigat nito ay hindi na dahil sa responsibilidad ng pagiging doktor, kundi dahil sa dumi ng isang dangal na pilit kong binubuo muli. Ito ang huling iniisip ni Gabriel habang dahan-dahan niyang itinutupi ang kanyang uniforme at inilalapag sa ibabaw ng malinis na lamesa ng kanyang dating opisina. Tinalikuran niya ang titulong trungkwa, ang mataas na sahod, at ang lahat ng karangyaang naging dahilan ng kanyang pagiging bulag. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang opisina ay tila isang malungkot na hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Isang tuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Makalipas ang ilang araw, ang sikat na surgeon na si Dr. Gabriel De Los Reyes ay hindi na makikita sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng operating room. Sa halip, matatagpuan siya sa maliit at mainit na kusina ng pansiterya ni Maya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay pinalitan ng amoy ng ginisang bawang at usok ng kahoy. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na may mantsa ng toyo, at ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng scalpel, ay abala ngayon sa pag-aabot ng mga maruming pinggan patungo sa lababo. "Doctor, may kulang na kalamansi sa table 4. Ang malamig na utos ni Maya habang abala ito sa paghahalo ng lomi sa dambuhalang kawa. Hindi tumitingin si Maya sa kanya. Ang bawat salita nito ay tila isang propesyonal na pader na naglalayo sa kanila, bagaman ramdam ni Gabriel ang bawat sulyap nito kapag hindi siya nakatingin. "Kaming Maya," ang maikli at magalang na sagot ni Gabriel. Wala siyang reklamo. Ang bawat pagod sa kanyang likod at ang bawat pawis na pumapatak sa kanyang noo ay tila mga bahagi ng isang sakripisyong handa niyang ialay habang buhay. Ang aming golden moment ay nangyari sa hapon nang ang mga mamimili ay unti-unti nang nababawasan. Nakaupo si Gabriel sa isang maliit na bangko, tinutulungan si Tala sa kanyang takdang aralin. Ang bata ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, habang si Gabriel ay nakikinig ng may buong atensyon. Nakita ni Maya ang eksenang ito mula sa malayo. Ang kanyang dating asawa, ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng walis, ay kasalukuyang nagpupunas ng lamesang puno ng mumo habang hinahaplos ang buhok ng kanilang anak. Doon, sa gitna ng init ng karinderya, ay tila may isang maliit na yelo
Sa puso ni Maya ang nagsimulang matunaw, bagaman pilit niya pa ring pinapanatili ang kanyang panindigan. Ang katahimikan ng gihapon ay nabasag ng isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng pansiteria. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang mabigat na hudyat na nagpalingon sa lahat. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng formal na barong at may hawak na tungkod, ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang emosyong tila matagal nang kinimkim. Nabitawan ni Nanay Rosa ang hawak niyang basahan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nakatitig sa lalaking papalapit. Ang bawat hakbang ng tungkod sa semento ay tila isang pintig ng puso na matagal nang tumigil at ngayon ay muling nabubuhay. Arturo? Ang nanginginig na tawag ni Nanay Rosa, ang boses niya ay tila isang marupok na bulong na nagmula sa kailaliman ng kanyang alaala. Tumingin si Maya sa lalaki, pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang lalaking ito, na ayon sa kwento, ay matagal nang pumanaw bago pa siya ipanganak, ay kasalukuyang nakatayo sa harap nila. Ang misteryo ng kanyang pagkatao at ang dahilan ng kanyang muling pagbabalik ay tila isang malaking bagyo na muling yayanig sa kapayapaang pilit nilang binubuo sa gitna ng pansit at pag-ibig. Ang bawat tunog ng tungkod ni Arturo sa sementadong sahig ng pansiteria ay tila mga lamat na unti-unting bumibiyak sa katahimikan ng 4 na dekada. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng mga salitang hindi nabigkas, ng mga yakap na ninakaw ng panahon, at ng isang katotohanang pilit ibinaon sa limot ng maling kapangyarihan. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Rosa habang dahan-dahang lumalapit kay Arturo. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang tila mga kristal na sumasalamin sa hirap ng nakaraan. Nang magtagpo ang kanilang mga palad, ang lamig ng balat ni Arturo ay sapat na upang maramdaman ni Rosa na ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang multo, kundi ang asawang inakala niyang nilamon na ng lupa bago pa man maisilang si Maya. Arturo, bakit ngayon lang? Bakit mo kami hinayaang magdusa sa paniniwalang wala ka na? Ang nanginginig na tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na himig ng pighati. Doon ibinunyag ni Arturo ang madilim na lihim na nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Senyora Martina. Noong bata pa sila, si Arturo ay may-ari ng isang malawak na lupain na gustong kamkamin ng pamilya De Los Reyes. Ginamit ni Martina ang kanyang koneksyon upang baligtarin ang katotohanan. Pinalabas na si Arturo ay isang kriminal na sangkot sa malaking nakaw. Upang mailigtas ang buntis na si Rosa mula sa kapahamakan, pinili ni Arturo na magpanggap na patay at tumakas patungo sa ibang bansa, kung saan nagsumikap siyang bumuo ng bagong pagkatao habang naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti ng legal. Ngayon, dala ko na ang mga dokumentong magpapatunay na ang yaman ng mga De Los Reyes ay nakatayo sa itaas ng mga nakaw na lupain ng pamilya natin. Maya, sabi ni Arturo habang inilalapag ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang ospital na kinatatayuan ni Gabriel ay bahagi ng ari-arian na dapat ay sayo. Natahimik ang lahat. Tumingin si Maya kay Gabriel na kasalukuyang nakatayo sa sulok ng kusina. Hawak ang isang basahang madumi. Ang mukha ni Gabriel ay tila isang maskara ng matinding kahihiyan. Ang lalaking akala niya ay bayani ng kanyang buhay ay nalaman niyang bunga rin pala ng isang malaking kawalan ng katarungan. Ito ang aming golden moment. Nang dahan-dahang lumapit si Arturo sa kawan ng pansit at kumuha ng isang kutsarang sabaw. Nang matikman niya ang luto ni Maya, dahan-dahang pumikit ang matanda at ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig. Ito ang lasa ng tahanang pilit nilang ipinagkait sa akin. Ang lasa ng pagmamahal mo, Rosa, na ipinamana mo sa ating anak. Sa sandaling iyon, ang tagumpay ni Arturo ay hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa muling pagtikim sa buhay na ninakaw sa kanya. Lumapit si Gabriel kay Arturo, yumukod ng malalim hanggang sa ang kanyang noo
ay halos humipo na sa kanyang mga tuhod. Wala po akong mukhang maihaharap sa inyo, sir. Ang lahat ng mayroon ako ay galing sa kasalanan ng aking ina. Handa po akong iwanan ang lahat, ibigay ang lahat sa inyo. Basta hayaan niyo lang akong manatili rito para pagsilbihan si Maya at si Tala. Tuminggin si Maya sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Gabriel. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Isang pag-ibig na hindi na nakasandal sa pera o titulo, kundi sa simpleng pagnanais na maging bahagi ng kanilang hapagkainan. Ang dapit hapon ay dahan-dahang nagpalit ng kulay. Naging kulay kahel na tila nagbibigay ng init sa malamig na hapon. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay nagsimulang punan ang katahimikan. Lalapit na sana si Maya sa kanyang ama nang biglang humawak si Tala sa laylayan ng t-shirt ni Gabriel. "Mommy, can we invite Daddy Arturo and Daddy Gabriel to eat with us? Gutom na po ako at gusto ko pong sabay-sabay tayong kumain ng pansit." Ang inosenteng hiling ni Tala, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa pag-asang muling mabuo ang kanyang pamilya. Ang bawat mata ay nakatingin kay Maya. Ang katanungan ng bata ay tila isang huling pagsubok sa kanyang puso. Kung handa na ba niyang buksan ang pintong, matagal na niyang sinusin ng mahigpit, o kung hahayaan niyang ang multo ng nakaraan ang patuloy na magdikta sa kanyang bukas. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga pinggang seramika ay tila isang marupok na ritmo ng paghilom sa gitna ng hapagkainan. Sa maliit na mesa ng pansiteria, kung saan ang amoy ng mainit na sabaw ay humahalo sa alat ng dagat, naganap ang isang tagpong tila imposible noong mga nakaraang taon. Nakaupo si Arturo sa kabisera. Sa tabi niya ay si Nanay Rosa na hindi mabitawan ang kanyang kamay, habang sa kabilang panig ay sina Maya, Tala at Gabriel. Walang marangyang chandelier, walang mga waiter na nakatitig, at walang mabibigat na tuntunin ng etiketa. Ang tanging naroon ay ang liwanag ng isang simpleng bumbilya at ang katapatan ng bawat pusong naroon. Ang bawat subo ng pansit ay tila isang hakbang patungo sa paglimot sa pait ng nakaraan. Tumingin si Maya kay Gabriel. Nakita niya ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang henyo sa medisina na ngayon ay abala sa paghimay ng hipon para sa kanilang anak. Ang kanyang mga kuko ay wala ng kinang ng yaman, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning ng kapayapaan na hindi kailanman nabili ng pera ng mga Delos Reyes. Maya, ang mahinang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan. Naibigay ko na kay Daddy Arturo ang lahat ng susi at titulo ng ospital at ng mansyon. Hindi ko na kailangan ang mga yon. Mas gusto kong manatili rito kung papayagan mo bilang isang simpleng volunteer doctor sa inyong barangay sa umaga at bilang tagahugas ng pinggan mo sa gabi. Isang maikling katahimikan ang namayani na tila ba ang bawat hininga sa silid ay naghihintay sa hatol ni Maya. Tumingin si Maya sa kanyang ama at nakita niya ang isang matamis na pagtango mula kay Arturo. Ang katarungan ay nakamit na sa pamamagitan ng batas, ngunit ang kapayapaan ay kailangang kamtin sa pamamagitan ng puso. Ito ang aming golden moment. Nang dahan-dahang kinuha ni Maya ang isang maliit na piraso ng kalamansi at pigaan ang platito ni Gabriel. Isang simpleng galaw, isang maliit na paglilingkod. Ngunit para kay Gabriel, iyon ay tila isang pagbubukas ng pintong matagal nang nakapinid. Ang bawat patak ng asim ng kalamansi sa toyo ay tila simbolo ng pagtanggap na ang buhay ay hindi laging matamis, ngunit kapag hinaluan ng pag-unawa, nagiging sapat ang lasa nito para mabuhay muli. Hindi ko maipapangako ang agad na pagbabalik ng dating tayo, Gabriel. Ang mahinahong sabi ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Masyadong malalim ang mga sugat, pero para kay Tala at para sa sarili nating paghilom, handa akong hayaan kang maglakad sa tabi namin. Hindi sa harap, hindi sa likod, kundi sa tabi. Ang imagamata ni Gabriel ay nanggilid ang luha. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang mahigpit na pagkawak sa kamay ni Tala sa ilalim ng mesa ay sapat na naging tugon.
Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at ang tunog ng mga alon sa labas ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga galit at puot ng nakaraan. Sa huling sandali bago, matapos ang gabi, lumabas si Maya sa balkonahe ng kanilang munting tahanan. Ang langit ay puno ng mga bituin, tila magahiyas na isinabog sa madilim na pilus. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. Pinapanatili ang sapat na distansya bilang tanda ng respeto. Pinanood nila ang payapang dagat. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang pangako ng panibagong simula. Ang bagyo ay tapos na, Maya. Bulong ni Gabriel. Oh, tugon ni Maya habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang pagpapakita ng pagod na sa wakas ay nakahanap ng sandigan. At sa wakas, ang amoy ng pansit ay hindi na amoy ng paghihirap, kundi amoy na ng tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, sa malayo sa isang madilim na silid ng ospital, isang pares ng mga mata ang dahan-dahang dumilat. Si Senyora Martina, bagaman hindi makapagsalita at paralisado, ay may hawak na isang lumang litrato, isang litratong magbubukas ng isang lihim na hindi pa alam ni Arturo, isang lihim na maaaring muling yumanig sa pundasyon ng kanilang bagong buong pamilya. Lumipas ang 2 taon na, tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga tira-tirang pait ng nakaraan hanggang sa ang tanging maiwan ay ang malinis na buhangin ng bagong simula. Ang munting pansiterya ni Nanay Rosa ay hindi na lamang isang simpleng kainan sa tabi ng kalsada. Ito ay naging isang malawak na hardin ng pag-asa na tinawag nilang kasatala. Ang bawat haligi nito ay itinayo, hindi mula sa nakaw na yaman, kundi mula sa bawat patak ng pawis at bawat hibla ng pagmamahal na pinagsaluhan ng kanilang pamilya. Sa loob ng isang pribadong silid, sa isang tahimik na nursing home, ang huling kabanata ng puot ay dahan-dahang nagsasara. Nakaupo si Maya sa tabi ng kama ni Senyora Martina. Ang dating mapagmataas na ginang ay tila naging isang tuyong dahon, maliit at marupok sa ilalim ng puting kumot. Hindi na nakapagsasalita si Martina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na kayang itago ng kanyang dating pride. Ang ditomal lihim na hawak ni Martina ay isang liham na isinulat niya bago siya tuluyang nawalan ng kakayahang kumilos. Isang pag-amin na noon pa man ay alam niyang nagdadalang tao si Maya, ngunit pinili niyang magsinungaling dahil sa takot na mawala sa kanya ang kontrol kay Gabriel. Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang nanunuyong kamay ng kanyang biyenan. Pinatatawad na kita, Ma. Ang mahinahong bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng anghel sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Tapos na ang gabi ng ating mga pagkakamali. Ang tunog ng mabilis at gipit na paghinga ni Martina ay dahan-dahang kumalma. Tila ba ang mga salita ni Maya ang naging huling susi upang makalaya ang kanyang kaluluwa sa bilangguan ng pagsisisi. Sa labas, sa malawak na damuhan ng kasatala, ang tunog ng tawanan ay tila isang masayang musika na nagmumula sa langit. Nakikipaghabulan si Tala kay Gabriel. Ang bata ay puno ng sigla at ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, isang himala ng medisina at ng panalangin. Si Gabriel ay hindi na ang doktor na may malamig na tingin. Siya na ngayon ang doktor ng bayan na naglalakad sa mga putikan upang gamutin ang mga mahihirap. Bit-bit ang bagong danggal na hindi kailanman mabubura ng anumang titulo. Nagtagpo ang mga mata ni Maya at Gabriel sa ilalim ng nagniningning na takip silim. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inakay si Maya. Ang kanilang mga daliri ay nagpulupot sa isa't isa. Isang pagkakabit na mas matatag pa sa anumang ginto. Nahanap na natin ang ating tahanan, Maya. Bulong ni Gabriel habang dinadama ang init ng balat ng kanyang asawa. Hindi, Gabriel! Tugon ni Maya habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinagmamasdan ang kanilang anak na masayang naglalaro sa piling ni na Arturo at Rosa.
tayo ang naging tahanan ng isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi pala isang destinasyon. Ito ay isang mahabang paglalakbay ng pagpapatawad at pagpili na manatili kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng nagniningning na mga bituin na tila mga saksi sa isang tagumpay na hindi sinukat sa yaman, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan. Ang amoy ng pansit na niluluto sa kusina ay muling humahalimuyak sa hangin, isang amoy na magsisilbing paalala sa bawat taong dadaan na sa kabila ng bawat pighati. Laging may nakalaang hapagkainan para sa mga pusong handang umuwi sa tunay na pag-ibig.